Ito na ang pangalawa. Inabot na sa bahay kasi naghintay na naman ng sobrang sakit. Ano? Yan kapatid mo. Tamang maliligo nga daw. Ayan na. Magandang araw mga ka-cervex. So sa video ko pong ito is papunta po kami doon sa nanganak po sa bahay. Ako po sana ay papunta na sa simbahan at nakabis na ko pansimba dyan. Pero dumating ito si kuya na dali-dali kasi sabi niya nanganak na daw yung asawa niya doon sa kanilang bahay at walang ibang mag-aasikaso doon sa kanyang mag-ina. Kaya pumunta siya dito sa aming paanakan. At ako po ay sumama. Kaya kahit di naka-scrub suit at ako ay pupunta na sana sa simbahan ay sumama po tayo kasi may nangangailangan ng tulong. So ayan, nakita niyo naman yung daan natin kanina. At nandito tayo sa kanilang bahay. At yan, nakita nga natin na nandyan nakahiga si ate. At yung baby niya is nakalabas na pero may kaunti pa pong inuna na nasa loob. Kaya yan. Dahan-dahan ko pong hinila yung inunan or yung placenta para po makalabasan ng tuluyan. At kung nakita nyo may orasyon pa dyan yung kasama natin, isa ito dating trained hilot. Tayo sinundo din. So ayan. Kasi nga hindi na nga ngayon pwede magpaanak ang mga hilot. Kaya siya po ay nagsundo ng isang midwife. Hindi pa rin naman natatagalan bago nakaanak si ate. At dali-dali nga asawa niya sinundo tayo. So ayan. At kinuha ko na yung pang-clip sa pusod ni baby para i-clip na yung kayang pusod at mabihisan na rin natin siya kasi baka siya ilamigin na. May mga gantong pagkakataon pa rin talaga na nakakahandle tayo ng mga gantong mga nanganak na iniintay pa kasi nila na sumakit yung sobrang sakit ng kanilang tiyan bago sila pupunta sa paanakan. At yung may mga pagkakataon na ganito na hindi na sila umaabot, hindi na sila nakakapunta, nakakanak na sila sa bahay. So, anong magagawa natin? Dahil tayo ay mga midwife or tayo ay mga magpapaanak, so gagawin natin yung duty natin kahit pa puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan. At dito nga pinupunasan natin si baby kasi punong-puno pa po siya ng dugo. Nandun pa siya sa may sa may plastic na nakasapin doon sa kutsyon. So pinunasan natin siya bago po natin siya nilipat doon sa isang lampi na malaki para doon na po natin siya bihisan. Kaya ulit-ulit kami niyan sa aming mga nanganganak na pagdating pa lang ng 6 months, dapat nagre-ready na sila ng kanilang mga gagamitin bago sila manganak para hindi sila natataranta kapag nakakaramdam na sila ng sakit. At saka, pag kayo po ay nagdating na sa inyong mga term, huwag na po kayo mag-intay ng sobrang sakit. Sabi ko nga, di ba, may mga signs and symptoms of labor bago kayo manganak. Huwag na kayo mag-iintay na sobrang sakit. Kasi kung nakakaramdam na kayo ng pananakit ng puson at balakang, may lumalabas sa inyong mga bahid na parang mga malalagkit na secretion na may bahid na dugo, siya na po yan. At para kayo napapap, poops, pero wala naman lumalabas. Magpatingin na po kayo. Yun lang, tiisin yung sakit na nararamdaman ninyo. At dyan po is nilinis na natin. At sinigurado na wala na po mga buong dugo sa loob. At nilagyan na natin siya ng diaper. Saan ka talaga? Dito ka talaga? Pupunta kayo sa laing doon talaga. Ito na ang bibi daw. Kambal? Kambal nga. Ito na ang pangalawa. Inabot na sa bahay kasi naghintay na naman ng sobrang sakit. Ano? Yan kapatid mo. Tamang maliligo nga daw. Ayan na. Yan ang dalawa. Baby girl, laki-laki. Ganda nga.